Ngayong pong umaga ay meron pa tayong isang paksa na tatalakayin sa ilalim pa rin ng ating pag-aaral doon sa Knowing Christ. At ito yung mga response natin upon understanding about who Christ is and what Christ did for us and what Christ will be doing for us. Unang tinalakay natin yung ating pong union with Him. That is the first thing that we have discussed. And then, we look at following Him o ang pagsunod sa Kanya and forgiven by Him. I think last time, some 2 or 3 weeks ago, yung suffering, or suffer with Him. This morning, siguro, I don't think this is the last. We'll be looking at waiting for Him. Knowing Christ, waiting for Him. O ang paghihintay sa Kanya. May tuturing po ng isa sa pinakamahalagang pangako sa military history na narinig sa kasaysayan ay ang pangako ni General Douglas MacArthur na I shall return. Itong pinaka-famous and powerful promises in military history. Naging sagisag din ito ng tinatawag na resilience, hope, and unwavering commitment during the darkest days of World War II in the Pacific. Si General MacArthur ay inutusan ng presidente ng Amerika na lisanin ng Pilipinas sa isang sikretong paraan sa panahong malapit ng matalo ang ating mga puwersa sa kamay ng mga Hapon at siya ay tumakas ng sikreto patungo ng Australia. And as soon as siya ay nakarating sa Australia, March 20, 1942, ay kanyang sinabi yung salitang I shall return. No? Pero yung pangako na yon ay na-fulfill niya mga 2.5 years pa. October 20, 1944, si General MacArthur ay dumating sa Leyte, sa shore ng Leyte, sa Visayas region. And upon stepping ashore, he delivered this historic message to the Filipino people. Sabi niya, "People of the Philippines, I have returned." Yun po ay isa sa mga hindi pwedeng makalimutang bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Pero nais ko sabihin mga kapatid na sa ating mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, kung merong pinakamahalagang pangako sa atin na ating tinitingnan at hinihintay ay walang iba kundi ang pangako ng Panginoong Kristo na siya ay muling babalik. At ako'y naniniwala na ito'y higit na totoo at higit na puno ng pag-asa kaysa sa pangakong binitawan ni General Douglas MacArthur noong 1942. Jesus will return. Jesus will come again. And I have 4 things to say about the coming of Christ. First, we will be looking at Jesus coming in person. He is coming in person. He is coming in public. He is coming in power. And He is coming for His people. 4 na bagay. No? Kung pag-aaralan po natin yung eschatology, pwede natin pag-aralan ng 1 taon dito sa sa Sunday school yan. I'm planning to teach eschatology maybe sa mga susunod pa. Pero ngayon, siyempre ang bibigyan lang natin ng pansin ay yung pagbabalik ng Panginoon. At akin pong sinamarize yan sa 4 na bahagi. He is coming in person, He is coming in public, He is coming in power, and He is coming for His people. Number 1, He's coming in person. The first thing that I want to say is this: the great disappointment of the Millerites
is truly a great disappointment. Now, if you're familiar, si William Miller, siya po ay itinuturing na ugat, o pwede nating sabihing, in a way, founder ng Seventh-day Adventism. Si William Miller ay isang Baptist minister actually noon, pero pero ang kanyang worship ay ang kanilang worship service ay tuwing Saturday, kaya tawag sa kanila Seventh-day Baptist, no? At wala pang Seventh-day Adventist nung panahon na yon. Ito si William Miller, isa sa mga kanyang itinuro, at ayon daw sa kanyang kalkulasyon, si Jesus Christ ay babalik noong October 22, 1844. However, nung hindi nangyari ang pagdating ni Jesus noong 1844, tinawag ang insidente na yan na the Great Disappointment. And I believe, tama yung salitang yun. The Great Disappointment of the Millerites is truly a great disappointment. However, brethren, yung mga Seventh-day Adventist preachers, after that incident, ay nagsabi na totoo daw yung prediction ni William Miller na si Jesus ay dumating noong 1844. Ang problema lang ay nagkamali lang daw si Miller pagdating doon sa issue ng physical return. So si Jesus ay hindi daw dumating physically. Si Jesus ay invisibly dumating, pero siya ay pumasok sa isang phase, ang tinatawag nila itong investigative judgment. Pumasok siya sa isang phase sa heavenly ministry, na yung pong phase daw na yon, ito yung magko-confirm ng lahat ng ginawa ni Kristo ay effective para sa kanyang mga tagasunod. Na tinatawag ng mga Seventh-day Adventists hanggang ngayon na the investigative judgment. Kaya dumating si Christ just to defend William Miller's prediction. Pero dumating siya invisibly, pero hindi siya nagpakita sapagkat dumiretso siya sa heaven. Doon ay kanyang ginawa yung tinatawag na investigative judgment. Of course, meron pa uling actual second coming, physical actual second coming according to the belief ng mga Seventh-day Adventists. Pangalawa, the preterist idea of a symbolic second coming is unacceptable. Isang malungkot na turo sa ating panahon ngayon, may grupo po na kung tawagin ay sa evangelical community po ito, no? Sa evangelical group, kung tawagin ay preterist. Ito yung mga naniniwala. Meron dalawang klase yan. Merong partial preterism, merong full-fledged preterism. Merong umaten sa church natin dati rito na actually nagche-church parang every Sunday yung kanyang silang mag-asawa until nakipag-appointment ako sa kanila sa somewhere dito sa tawag nito, nagkita kami sa may showcase, nagkwentuhan kami. At sinabi niya sa akin na nag-agree daw siya sa lahat ng turo ko, maliban lang pagdating ni Kristo, sapagkat naniniwala siya na dumating na si Kristo. Noong 70 AD. Ang tawag sa grupo nito ay preterist, no? Mula noon, hindi na siya umattend dito, no? Preterist. Ito po ay paniniwala na lahat ng mga prediction na sinabi ni Jesus at ng mga writings sa Old Testament ay natupad na noong AD 70. Alam niyo yung nangyari ng AD 70, di ba? Ang mga Romans, nilusob nila yung Jerusalem noong AD 70, pinabagsak nila yung Jerusalem noong AD 70, sinira nila yung temple, and since then, ang mga Hudyo nangalat. So kung mapapansin niyo bakit noong World War I, noong World War II, ang mga Hudyo ay nasa Europe. Diba, naalala nyo, ng panahon ni Hitler, marami siyang pinapatay na Hudyo sa Europe, particularly sa mga in-invade niyang mga bansa. Bakit nandun ang mga Hudyo? Sapagkat noong 70 AD,
nangalat sila. Hindi na sila bansa. No? 1948, noong ideklara ng United Nations na sila ay bansa uli. Kaya bumalik ang mga Jew sa Israel at nag-form sila bilang isang bansa. Yan na yung tinatawag na Israeli ngayon. No? So, sabi ng mga preterists noong AD 70 daw, dumating na si Jesus. Nagkaroon na ng final judgment. At ang lahat ng mga sinabi patungkol sa pagdating ni Jesus ay puro symbolic. Ibig lang sabihin, ginamit ng Panginoon yung paglusob ng mga Romans doon sa Jerusalem para parusahan niya yung mga tinatawag niyang apostate Jew. At dahil doon, dumating na siya at wala na tayong hinihintay pa na pagdating. Kaya yung mga nagsasabi na naghihintay pa sa pagdating ni Christ, para sa mga preterists, yan ay isang illusion, no? Na naghihintay pa tayo sa isang bagay na hindi naman mangyayari. So yun ang paniwala nila na lahat ay symbolic at ito'y lahat nangyari na noong 70 AD. Pero itong gusto kong sabihin, mga kapatid, the New Testament presented clearly that Christ's second coming is literal and visible. No? If the New Testament contained no more than just one or two ambiguous references about the return of Christ, and those who believe that Christ will not come literally and physically may have an excuse. Ang ibig sabihin, pwede natin sabihin, okay, tama sila. Maaari. Pero kung titingnan niyo po particularly sa Bagong Tipan, there were over 300 references about the coming of Christ. At nung daang mga reference sa Bible na nagsasabi, si Kristo ay darating muli. At ang kanyang pagdating ay physical and literal. Acts chapter 1, verses 9 to 11 says, "And when he had said these things, as they were looking on," ito na yung time ng ascension ni Jesus Christ kasama niya yung mga apostles, di ba? Mag-a-ascend na siya sa heaven. Tapos sabi doon, he was lifted up and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, "Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven." Now, paano natin i-interpret yun, mga kapatid? Kung paano daw ninyong nakita si Kristo na umaakyat sa langit, gayon nyo rin siya makikitang bumababa, nang gagaling sa langit. Gayon nyo rin siya makikita. Ibig sabihin, the coming of Christ is literal and physical. Matthew chapter 24, verse 30. "Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and glory." Isipin niyo yung salitang yun, ha? Lahat daw ng tribo sa mundo. Hindi sinabi tribo ng Israel. Tribo sa mundo ay magkakaroon ng mourning. Ibig sabihin, magkakaroon ng siguro kapighatian o pagdadalamhati sapagkat ang pagdating ni Kristo ay pagdadalamhati ng mga di mananampalataya at kagalakan ng mga mananampalataya. At makikita ang anak ng tao na dumarating mula sa alapaap ng langit, ng may kapangyarihan at ng may dakilang kalwalhatian. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi ito literal, hindi ito symbolic. This is literal. No? Kasi lahat daw ay makikita. Lahat ng tribo sa mundo, makikita ang kanyang pagbabalik. Revelations 1:7. "Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him,
even those who pierce Him, maging daw yung sumibat dito, sa kanyang tagiliran, makikita rin siya. And all the tribes of the earth will wail on account of Him. Brethren, this is not something that we can interpret or understand as symbolic. This is literal. This is physical. And then Paul says in Matthew and Philippians chapter 3, verse 20 to 21, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So these are the verses, some of the verses na magpapatunay sa atin that Jesus will come again in person. In person. Not invisible, no? Hindi siya nagpakita, pero parang bata na, no? Hanapin mo ko, saan ako, parang ganyan. Kundi magpapakita siya at makikita siya, makikilala siya, maging nung sumibat daw sa tagiliran niya. No? Imagine mo yan, mga kapatid. So, Jesus is coming in person. No? Hindi invisible, hindi symbolic ang kanyang pagdating. No? Number 2, He is coming in public. The Jehovah's Witness teaching on invisible coming of Christ in 1874 and 1914 is unfounded. So kung kayo po ay may knowledge doon sa mga turo ng mga Jehovah's Witness, sinabi po, ang unang prediction ay kay Charles Taze Russell. Si Charles Taze Russell ang founder ng Jehovah's Witness. Ang kanyang paniwala, si Jesus ay darating 1874. No? Hindi dumating si Jesus. Ang sabi ng mga Jehovah's Witness, dumating siya. Hindi lang siya nagpakita. No? Hindi lang siya nagpakita sa mga tao. Pero dumating siya. Pero noong napalitan si Charles Taze Russell ng iba pang leader ng Jehovah's Witness, si J.F. Rutherford, binago nila yung statement. Hindi naman talaga dumating si Christ noong 1874. Kundi darating siya noong 1914. Na hindi na naman nagpakita. Pero ang sabi uli nila, well, dumating talaga noong 1914 at kaya lang, sabi nila, He came, yet the people did not repent as they should have done. So He went invisible. So, nung dumating si Christ, mga tao parang walang pakialam sa mga bagay ng Diyos, hindi nagre-repent, walang karamihan sa mga tao ay nakatalikod sa Kanya, so siguro hindi na muna siya magpapakita. Pero dumating siya. Yun ang sabi nila. And their position cannot be maintained not least because God does not make blunders, brethren. Nor He is taken by surprise by the reaction of the people. Parang kasing pinalalabas nila ang Panginoong Kristo, nagre-react siya sa, tawag nito, sa ugali at circumstansya, di ba? Di ba ganun tayo, no? Katukin natin yung bahay na yan. Mag-share tayo ng gospel. No? Tapos pagtingin mo, ay, ang daming aso. Ang lalaki. Wag na muna tayo rito. Doon muna tayo sa, ganun ba si Jesus? Ha? Pagdating niya, yung mga tao, hindi na nanampalataya, nakatalikod pa rin sa kanya. Sige, wag na muna ako magpakita. Ganun ba yun? So, hindi ganun ang Panginoon. At walang ebidensya na si Jesus ay dumating nga, nor does the Bible have anything to say about a secret coming. Wala siyang sinabi patungkol sa secret coming. Pero ito po ang isang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon, sapagkat ito ang paniniwala ng mas maraming mga Christians sa panahon natin. Ito. The so-called secret rapture of the dispensationalists is too public to be secret. That's my own wording. The so-called secret rapture of the dispensationalists is too public to be secret.
Now, bakit ko sinabi yan? Kasi maraming mga, ito, kinagisnan ko rin to sa pinanggalingan kong church. And of course, matagal din na ito ang itinuturo ko at maging nung ako'y nagtuturo pa sa Bible School, Ah, marami naniniwala sa tinatawag na secret coming of Christ at ito ay tinawag nilang secret rapture, no? The idea is there are two comings actually. Jesus is coming for the saints and Jesus is coming with the saints. Dalawa yan. Jesus is coming for the saints. That's the secret rapture. So darating daw si Christ galing sa alapaap. Pagkatapos, biglang mawawala ang lahat ng mga Christian dito sa mundo. Pagkatapos, magkikita sila doon sa alapaap, no, sa clouds. Ang tawag doon ay secret rapture. So imagine mo yung secret rapture. Halimbawa, nagda-drive yung isang Christian ng isang public vehicle, bus, biglang mawawala yung yung driver. Maiiwan yung mga pasaherong hindi Christian. Kakaroon ng aksidente. O merong piloto na nagpapatakbo ng eroplano sa ere. Pagkatapos biglang mawawala siya. Pagkatapos maiiwan ang lahat ng mga pasahero. Anong mangyayari? Madidiskarel o magka-crash yung airplane. Something like that. So there would be a chaos no pagdating niya. Kasi sikreto na biglang mawawala ang mga taong ito. So the idea ay darating si Kristo for the saints at yung second coming, kasi after 1,000 years, so 7 years tribulation, and then 1,000 years, pagbalik ni Christ, darating naman siya with the saints. Now, i-analyze nating maigi itong mga bagay na ito. Now, hindi ko sinasabi magiging comprehensive yung ating pag-a-analyze kasi wala tayong time na mahaba ngayon. So, I think they mistakenly base their teaching on Revelations chapter 20 verses 4 to 5. Basahin natin. Sabi dito, "Then I saw the thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years, and the rest of the dead did not come to life until that 1,000 years were ended. This is the first resurrection." So, ang punto rito, sinasabi na mayroong first resurrection and then the resurrections of the righteous and with the saints, yung mga mananampalatayang buhay, at sasalubungin ang Panginoong Jesucristo doon sa heaven and for 7 years, no? At pagkatapos babalik na naman dito sa pagkatapos ng 7 taon, babalik siya rito at magre-reign si Jesus Christ together with the saints for 1,000 years. Yun ang paniwala. Pero i-analyze natin maigi, dito yung sinabi rito, surely John is talking here about those who are now living and reigning with Christ in heaven for a period of 1,000 years. Ang ibig sabihin, very symbolic ito. Si Jesus Christ, at this point in time, ay nagre-reign na sa heaven. Kasama ng lahat ng mga Kristiyanong namatay na. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Di ba sinabi pa nga ni Pablo, na tayo daw ay binuhay na kasama ni Kristo, at ngayon nakaluklok sa kanang. Ay nakakasama niyang naghahari doon sa kalangitan. Ibig lang sabihin, ang sino mang mananampalataya, ngayon ay nagre-reign na with Christ, of course, yung kanilang soul, doon sa heaven. And very symbolic yun. Ang ibig sabihin, nandoon na sila sa isang mataas at matayog na kalalagayan, bagamat hindi pa sapat ang kanilang ang pagpapala o pangako para sa kanila. Of course, yung iba, they use Matthew 24:40 to 41 to support their view. Yung halimbawa,
May dalawang lalaki, naglalakad daw patungo ng bukid. Yung isa biglang kinuha at yung isa ay naiwan. May dalawang babae ay nasa gilingan. Yung isa ay kinuha, yung isa ay naiwan. O yan, kitang-kita, rapture talaga. But surely, the point of Jesus here is what? There is a permanent separation between believers and unbelievers even though they have a close relationship. No? Kasi pagdating Matthew 24 ito eh. Pag sunod-sunod ng mga talata, sasabihin na ng Panginoon sa Kristo, sa kanyang pagdating, ihiwalay niya yung mga tupa at saka yung mga kambing. Yung mga tupa dadal sa kanan at yung mga kambing sa kaliwa. So katulad ng paghihiwalay ng dalawang lalaki na naglalakad patungo sa bukid, biglang yung isa ay kinuha, yung isa naman ay naiwan. Dalawang babae na nasa gilingan, yung isa ay kinuha at yung isa ay naiwan. Anuman ang pagiging malapit na kaugnayan mo sa isang tao, kahit asawa mo yan, magulang mo yan, anak mo, kaibigan mo, kung yan ay hindi mananampalataya, maghihiwalay kayo separately sa araw ng kanyang pagdating. Yan ang ibig lang sabihin ng Panginoon. No, hindi yan rapture. Now, paliwanag ko pa. The scripture presents Christ's return as a cosmic event, not a concealed disappearance. Pag sinabing cosmic, malalaman ng lahat. No? Makikita ng lahat. Kasi cosmic eh. Hindi ito isang concealed, itinagong pagdating. No, examine natin yung passage ng secret rapture sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Basahin natin. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others who others do who have no hope. For since we believe that Jesus dies and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of a command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with this word. Now, dito kinuha talaga yung gamit ng salitang rapture. Although, brethren, let me say, yung salitang rapture, you cannot find that in the Bible. Yan ay Latin word ng rapturuo. Rapturuo, Latin yan eh. Wala po yung salitang rapture na salita sa Bible. No? Latin yun. Na hindi rin yun ang translation ng sinasabing caught up. No? Ngayon, tingnan natin maigi. Even the main rapture text, ewan kung nilagay ko rito. Hindi ko yan. Ano? Hindi. Sorry. Hindi ko na ilagay, no? Even the main rapture text does not give us the idea of secrecy. Bakit? Verse 16, sabi, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of a command, with a voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God. Anong observation niyo? This is the noisiest verse in the Bible. Tama? Paano magiging sikreto yan? No? Ang ingay eh. Bakit? Doon daw sa heaven, may cry of a command. May tinig ng arkanghel. At may malakas na tunog ng trompeta ng Diyos. Paano naging sikreto yun? No? It's not a secret. Another thing. The coming of Christ is both with the saints and for the saints. Yun ang isang problema. Sapagkat ang tingin ng mga kapatid natin sa dispensationalist camp, yung rapture, darating si Christ para daw sa kanyang mga saints. At yung pagbabalik niya uli after 7 years, no? With the saints naman. Tama ba? Kasama ng mga saints galing sa heaven. Hindi, sabay ito mga kapatid. Pansinin nyo, verse 13 to 14, nung sabi? Sabi niya, we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, mga patay na.
para hindi kayo mag-grieve katulad daw ng mga taong walang pag-asa. For since we believe na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, even so through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Yung mga namatay na, dadalhin niya. Nakita nyo? Dadalhin niya sa kanya pagdating. For this we declare to you by a word from the Lord that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. So, ibig sabihin, darating siya kasama ng mga namatay ng mananampalataya para sa mga buhay na mananampalataya at nyo? So, He will come with the saints and for the saints. It's one event. It's one event. So the point is when the Lord will come, He will come together with all the Christians, the saints na nasa piling na niya, pababa dito sa lupa, kasama at para sa mga mananampalatayang buhay pa na narinig. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong isipin na yung mga namatay, ay, anong sabi niya? Ay nasa disadvantage na kalagayan pagdating ni Kristo. Kapag kasama sila pareho lang ang kalagayan. Yung mga namatay na at saka darat ng buhay sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. So Christ will come again to be with His saints forever. And not 7 years only. Verse 17b. Ano sabi? Diba? Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, so we will always be with the Lord. Therefore, brethren, if I may try to paint that in your mind, si Jesus darating. Pagdating niya, lahat ng mga namatay na, bubuhayin niya at bibigyan ng panibagong katawan. No? At sila'y magsasama-sama at kasama ng mga darat ng buhay na hindi namatay ay magsasalubong, sabi, sa heaven, sa alapaap, at sila'y bababa sabay dito sa daigdig, sa ating mundo. Anong ibig sabihin? Bakit may idea ng pagsalubong? Alam niyo yung idea ng pagsalubong? Ito po ay isang Jewish and even ancient practice nung unang panahon pa. Kapag may mga dignitaries na dumarating sa isang city, sinasalubong yan ng mga citizens, especially ng mga prominent people, no? Na mga tao. At sinasalubong yan sa labas ng syudad. Pagka nasalubong, nakita na nila sila sabay-sabay na papasok sa loob. Diba? Katulad yan yung halimbawa, papansin niyo yung mga dumarating na mga dignitaries dito sa ating bansa, sinasalubong yan di ba? Ng mga opisyalis natin dito doon pa lang sa airport. Tapos sabayan silang lalabas ng airport patungo doon sa isang business meeting. Ang punto ron, ganun din ang mangyayari sa araw ng pagdating ni Jesus. Sa araw na pagdating ni Jesus, lahat ng mga mananampalatayang namatay na, bubuhayin muli. No? Pagkatapos lahat ng mga buhay, nabibigyan ng panibagong katawan na hindi na nasisira, babaguhin, at sasalubungin ang pagdating ng anak ng tao sa kapangyarihan at kalwalatian at sabay-sabay na bababa rito sa lupa upang dalhin ang pagbabago ng bagong langit at bagong lupa at ang paghatol sa mga di mananampalataya. Then therefore, let me say again that Jesus will come in public. Okay? Mamaya na yung mga tanong nyo. He is coming in power. He is coming in power as a sovereign king. He is not coming as a servant to suffer. He is not coming to take the body that is mortal. No? Hindi siya darating tulad ng kanyang unang pagdating na ipinanganak sa isang pasabsaban na walang halos tumanggap sa kanya. No? Hindi siya darating tulad ng isang bata, ang sanggol na kinakailangang alagaan at pangalagaan ng kanyang mga magulang para mabuhay. Siya ay darating ng isang makapangyarihang hari, a powerful king. Revelations 19.
11 to 13 and 16. Then I saw heaven open. Behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flaming fire. And on his head are many diadems. Diadems, mga corona. And he has name written that no one knows but himself. He is clothed in robe, deep in blood, and the name by which he is called is the Word of God. On his robe and on his thigh, he has name written, King of Kings and Lord of Lords. So darating siya bilang isang makapangyarihang hari. Darating siya hindi isang servant, hindi isang alipin, kundi isang hari. Isang makapangyarihang hari na napakadaming corona pa nga eh. Dami, di ba? Many diadems in his head. Pag sinabing many, hindi literal yun, ha? Napakadami. Kasi kung marami talaga, di yung bigat nun. No? Kaya nga, di ba, yung pinaniniwalaan na sa darating daw na tayo mga Christian, dapat marami tayong corona. Pag sinabing corona, may 7 corona. Di ang bigat nun, kung totoong literal na may corona doon. No? Ang bigat, di ba? Hindi naman yung literal. No, ibig sabihin ng recognition, no? He will be recognized by many as the true King of Kings and Lord of Lords. And then he will come as a slayer of his enemies. 1 Corinthians 15:24 to 26. Then comes to the end when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. Now, ito, mahalaga to mga kapatid. Yung pong kamatayan ay isang kaaway. No? Kaya, halimbawa, kung may sakit ka, siyempre magpagamot ka. No, huwag mo nang hintayin, mamamatay rin naman tayong lahat eh. Hayaan ko na tong sakit na ito. No? Kung nagda-drive ka, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Huwag mo sabihin, Christian naman pupunta naman ako sa heaven. Kung ano man mangyari, okay lang. Tandaan mo, ang kamatayan ay kaaway. Dapat iwasan. Pero darating ang time, hindi na natin ito maiiwasan. Yun yung araw na ang kamatayan ay darating sa atin sa panahong di rin natin alam kung kailan yon. Pero sa ngayon, hanggat kaya natin, iwasan natin. No, labanan natin. Bakit? Ito'y kaaway. Hindi ito kakampi. At huwag tayong makipaglaro kay kamatayan. At maraming mga laro sa panahon natin ngayon na sa tingin ko hindi tama para sa mga Christian. Tulad ng mga tumatalon doon sa building. Tapos, di ba may mga tumatalon na, tapos may mga kung ano nakalagay dito na tali, pagtalon mong ganyan, safe ka naman daw. Kung masira yung tali na yon, di patay ka. No? O yung mga, kung ano-anong mga pamamaraan ngayon, di ba? Yung mga tumatalon sa bangin, at tumatalon sa helicopter, no? Ano ba yan? O, eroplano. Para lang, buti sana kung tumatanong ka dahil meron kayong operation. No, kung nasa military ka, okay lang yun. Pero tumatanong ka as a game, nakikipaglaro ka sa kamatayan, nakaaway. Mismo na sinasabi ng Bible. Pero pagdating ni Jesus Christ, ang kaaway na yan ay kanyang lulupigin completely. Ang huling kamatayan, ang kamatayan ng huling kaaway na kanyang tatalunin. And then, he will come as a supreme judge. 2 Thessalonians 1, 7-9. And to grant relief to you who are afflicted as well to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his might. Ay, sorry, hindi ko na ilagay yun. Yan ay 2 Thessalonians 1, 7-9. And then, the point is, nothing is more terrifying than to face the returning Christ without salvation. Kaya kasama ron sa sinabi ni Paul, di ba? Mag-i-inflict daw siya ng vengeance sa sino mang hindi sumunod sa ebanghelyo
ng Panginoong Jesucristo. No, kaya siguro parang isipin lang natin 'to mga kapatid, no? Isipin niyo yung mga mahal niyo sa buhay at mga kaibigan niyo na wala pa sa Panginoon ngayon. Isipin natin sila, no? Sabi ni J.C. Ryle sa kanyang expository thoughts on Matthew, sabi niya, wives shall be separated from husbands, parents from children, brothers from sisters, masters from servant, preachers from hearers. There shall be no time for repentance or a change of mind when the Lord appears. All shall be taken as they are and reap according to what they have sown. So if you are not Christian today, if you're listening to me at hindi ka pa mananampalataya, isipin mo yan. No? Walang second chance kapag dumating na si Jesus. Walang muling pagkakataon para magsisi. Maaaring magsisi ka, pero yung pagsisisi mo hindi na effective. Wala nang bisa, sapagkat yun na yung araw ng paghuhusto. Isipin mo ang kalagayan mo ngayon. Huwag ka nang magpabukas pa. Lumapit ka na kay Kristo. At kung tayo may mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon, pag-pray natin sila. No? Now, of course, hindi natin alam kung sinong pwedeng gamitin. Maaring gamitin tayo para i-share yung gospel. Maaring may ibang gagamitin ng Panginoon. Pero sana wag nating alisin ang habag sa ating mga puso para sa kanilang mga kaluluwa sapagkat delikado ang kanilang buhay. Di ba? Delikado. And then last but not the least, He is coming for His people. He is coming for His bride. The scriptures often compare the second coming of Christ to a wedding. Di ba? Now, of course, pag pinag-usapan natin yung wedding ngayon, yung modern type of wedding, sa wedding ng ancient Jewish practice, ay di ko alam kung ganun pa rin sa mga Hudyo sa panahon natin ngayon, malaki ang pagkakaiba. Sapagkat ngayon, di ba, merong mga tinatawag na proposal. Di ba? May nagbibigay ng engagement ring doon sa babae na gusto niyang pakasalan. No? Will you marry me? No? Pag sumagot, yes. O, bibigyan ng sing-sing. Pero walang binding yun. Di ba, mga kapatid? Yung mga kilala nga ako, nagkaroon na ng proposal, hindi natuloy eh. No? Ano yun? Ha? Mga kilala ko, taga dito pa yun. Hindi natuloy yung kanilang kasalan. For some reasons, no? So, ang point ko, walang binding yun eh. Magkakaroon lang ng binding yan pag mayroon ng ceremonial wedding. No? Magiging legal na yun. Pero sa mga Hudyo, iba. Ang simula ng kasalan ay yung tinatawag na proposal na manggagaling sa mga magulang ng lalaki at sa mga magulang ng babae. Mag-uusap sila. So, mag-uusap yan. Actually, minsan hindi nga alam ng babae kung sino yung pakakasalan niya. No? Ang nagkakaalaman pa, mga magulang lang. Pagkatapos nun, merong tinatawag na betrothal. Ito na yung magbibigay ng pangako. Ang lalaki at ang babae, no? At in a way, parang seremonya na rin yun, pero hindi pa ito yung pinaka-actual. Magkakaroon ng tinatawag na, ang tawag dyan, formal promises sa harapan ng mga saksi. Pagkatapos doon, 1 taon after the betrothal, 1 taon pa after the betrothal, pupunta ang lalaki doon sa, tama ba? Tama. After this, about a year would pass, the final marriage celebration, the bridegroom, yung lalaki, kasama ng kanyang mga kaibigan, kaya doon nakuha yung mga abay, ay pupunta sa bahay ng babae, sa bahay ng mga magulang ng babae, para sunduin. Imagine mo, after a year, susunduin niya yung kanyang mapapangasawa. At yun na ang tinatawag na
marriage celebration and consummation of marriage. So doon magkakaroon na ng kainan, magkakaroon ng pistahan, magkakaroon na ng banquet. Of course, magkakaroon na ng consummation sa marriage. Magsasama na sila. No? After a year pa. Pero, kahit hindi pa sila nagsasama, mag-asawa na sila. Binding na. Kaya si Mary, saka si Joseph, betrothed na sila. Hindi pa nga lang sila nagsasama. No? Betrothed na sila. Ngayon, yan yung picture ng relationship natin sa Panginoon. Before the foundation of the world, ang Diyos, pinili na niya kung sino yung mga tao na kanyang ililigtas. Walang alam yung mga taong yun kung sino sila'y kasama sa mga pinili. Tulad ng mga ikakasal na hindi nila alam sino yung pakakasalan nila sapagkat ang nagkasundo ay mga magulang lang. Tama? Pagkatapos dumating si Kristo. Si Kristo ay namatay para sa mga mananampalataya niya at ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa kanya. At hindi lang yon, ang sino mang nanampalataya kay Kristo ay ligtas na. Nanampalataya kay Kristo ay ligtas na. Ngayon, kahit na tayo ligtas na, hindi pa fully consummated yung kaligtasan natin. Tama? Darating si Jesus Christ para gawing husto yung kaligtasan. Para gawing kumpleto ang lahat ng pangako ng kaligtasan. Para makasama natin siya magpakailan. Okay? Revelations 19:6-8, and I heard what seemed to be the voice of the great multitude, like the roar of many waters, and like the sound of mighty peals of thunders crying out, Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, and bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pagdating ni Kristo ay inihalin tulad sa pagsasama ng mag-asawa. No? Now, hindi po totoo mayroong kasalang totoo. Yung tinatawag na kasalan talaga, walang ganon. Yung paniniwala ng mga Baptist bride, di ba? Pagka kayo po ay nanggaling sa Bible Baptist, meron silang tinatawag na Baptist bride, na sila lang daw ang ikakasal pagdating ng araw kay Kristo, at yung mga hindi Baptist ay tagapanood lamang, tagapalakpak. No? Ewan ko kung narinig na ninyo yung Baptist bride. Ang point dyan, mga kapatid, there will be no wedding like that. Okay? Last thing. He's coming for the watchful. 1 Timothy 4 verse 8. Henceforth there is laid upon for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to those who have loved his appearing. Ang punto rito, mga kapatid, alam niyo nung araw, ang paniwala ko, akala ko nga noon ganun eh. Pagka ikaw naghihintay sa pagdating ni Kristo, maliligtas ka. Pero pag hindi ka naghihintay, hindi ka you will not be part of the heavens or the new heavens of the new earth. Kasi yun ay parang doon sa parable of the 10 virgins. Di ba naalala yung parable of the 10 virgins na yung 5, no, ay may daladalang ilawan at may sapat na langis. Yun namang 5, merong ilawan pero walang sapat na langis. So ang tawag sa kanila ay mga hindi naghahantay. Hindi tawag nito, hindi sila handa. Now, pero kung titingnan natin, mga kapatid, ng mas malapitan, ano bang ibig sabihin nun? Basahin natin uli hindi pala naisulat dito yung verse. No? Pag sinabi rito,
Carefully, if we will read Matthew 25, 10 to 13, sabi, and while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day or the hour. So, the important point of the parable is that true believers are characterized by watchfulness, by waiting. Ang mga totoong mananampalataya, laging naghihintay, laging umaasa, no, na darating ang kanyang pagbabalik. Isa sa mga karakter ng mga Christian na totoo, they're longing for Christ's coming. So you have to ask yourself, are you longing for the coming of Christ? And then last but not the least, He's coming for the holy. 2 Peter chapter 3, 11 to 13. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in the lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to His promise, we are waiting for the new heavens and new earth in which righteousness dwells. So when Peter says, what sort of people you ought to be in the lives and godliness. So what is this question? He's not expecting an answer. It is more of an exclamation. Parang sinasabi ni Peter, the lifestyle na nagkakarakterize sa mga totoong mananampalataya ni Jesus ay ang kabanalan. Kabanalan. Hindi naman sinasabi magiging perpekto, pero meron mas namamayani sa puso, sa hangarin natin na makapamuhay tayong may kabanalan. So ang point dito, for the unbeliever, His coming means judgment. For the believer, it means glory, reunion, and everlasting joy. Diba? Kaya nga, doon sa kinakanta natin lagi, love divine o love excelling. Diba yung last stanza ron? Sumulat nun si Charles Wesley. Sabi doon, finish then your new creation, make us pure and spotless before you. Let us behold your great salvation, fully restored in Christ alone. Kaya di ba may kanta sinasabi doon, change from glory into glory until the heaven we take our place, casting all our crowns before thee, lost forever in wonder, love, and praise. Okay,